Good day everyone, my name is Remelin Lopez And I'm Manik Cecil Gioconel. My name is Simon Vincent Santos. and we're going to present the capstone research entitled Web-based Ordering and Delivery Management System for MSED Rice Mill. Introduction of the research. Agriculture sustains rural economies, but farmers struggle with limited market access, low prices, and poor logistics. Traditional methods cause low profits and waste, while the lack of e-commerce platform with real-time pricing, secure payments, and delivery supports hinders progress. Next is, makita naman natin dito is nilalayo ng digital system na tulungan ng mga magsasaka sa pagkuha ng updated market data at farm tools para mapabuti ang desisyon at production. Filipino rice farmers face major challenges including unstable prices, exploitative middlemen, poor logistics, and limited digital access. Studies, IRRI 2020, YAP 2020 cites that income instability or high transport cost and digital divide as a key issue, while the Department of Agriculture in 2021 emphasizes that adopting digital platform to enhance market access and farmers' empowerment. To address these issues, researchers will create a web-based ordering and delivery management system for MSED Rice Mill in Morong, Rizal. Since rice is central to Filipino culture and food security, with over 110 kg consumed per person yearly, based on PSA 2022, digital tools are vital for sustainability and profit. Next is the statement of the problem. Dito na makita natin yung naharap ang MSED Rice Mill sa kakulangan ng online access at real-time data. Kaya kailangan ng e-commerce platform para mapahusay ang market access, delivery at payment system. The study focuses on addressing key issues for MSEL Rice Mill, including expanding its online market reach, providing real-time price updates for transparency, improving delivery efficiency through order tracking, designing a user-friendly interface for farmers with limited digital literacy, and streamlining transaction via secure and integrated payment systems. MSED Rice Mill faces key challenges limiting efficiency and market reach. Reliance on middlemen and social media reduces profits and customer insights. Outdated market data hinders real-time pricing. Weak delivery tracking causes delays. Low digital literacy limits system use. And the lack of secure payment option leads to transaction risks. Next is, dito naman yung bubuo ng web-based system ang MSED Rice Mill para mapalawak ang customer reach at mapabuti ang pricing and delivery tracking at magkaroon ng secure at madaling gamitin na platform. So here in our conclusion, the capstone presents MSEL's initiative to create an e-commerce platform that connects rice farmers in the Philippines directly with the market. The system aims to enhance market access, ensure price transparency, and improve logistics through features like real-time pricing, secure transaction, and delivery tracking. By offering a user-friendly and accessible interface, the platform empowers farmers, strengthens supply chains, and promotes sustainable farming practices, building a unified data-driven ecosystem that supports fair pricing, efficient delivery, and digital inclusion. That's all. Okay. So here in our system, first we're gonna log in sa administrator side. So, login po muna tayo sa admin. Then here, mapupunta po tayo sa dashboard. So dito po sa dashboard, makikita po natin yung sa featured products. Dito po makikita yung mga products ng mga bigas and at the same time, yung mga resellers po. Pwede po siya ditong i-feature para po ma-promote din po yung mga resellers na yan. Or parang, let's say, ito yung suki dun sa na mga bumibili ng bigas sa MSEL Rice Mill. So sa taas naman po makikita po natin na total products, kung ilang produkto yung nasa naka-allocate sa system. Then paid orders, yung mga bayad na. Total users, kung ilan yung mga total na resellers na bumibili sa mismong MSEL Rice Mill. And then yung total stores. So total stores naman po is yun po yung mga stores po talaga na, let's say, yung talagang verified, kumbaga. So, next one po is users. Next naman sa users. Kapag mag-add naman tayo ng users, makikita dito kung dito yung mga groups, username, email, password, confirm password. Pwede rin tayo maglagay dito ng first name, last name, tsaka phone number, at yung sa gender. Next naman sa manage users. Dito makikita yung mga nagawa ng account. Like yung sa mga sa buyer side or sa admin side. Pwede rin edit to ng admin. Sa groups naman. Kapag mag-add naman tayo ng group,
pwede tayo gumawa dito ng group name kung ano ba siya, kung buyer or admin. Sa permission naman, dito, pwede i-edit to ng admin kapag kung ano lang makikita nung buyer. Ayun lang. And sa branch naman, dito, makikita kapag mag-edit yung admin ng mga branch ng bigas. Like kung malambot ba, etc. Then sa brand name naman, pwede tayo mag-edit dyan ng ilalagay natin kung anong name talaga. And sa status, pwede rin inactive or active. Category naman, dito, makikita kung anong uri ng bigas. Pwede ka mag-edit. Ilalagay mo dyan. Next, sa stores naman. Dito, makikita kung ano yung mga verified na stores na pwedeng bilan ng sako-sako ng bigas. Next. So, pagdating naman po sa products, add product po tayo. Dito po pwede tayo maglagay ng picture or image ng product. Pwede din po natin lagyan ng product name. Then, yung SKU po, basically yung mga parang acronym po ng mga bigas para po hindi siya mahaba. Para kung ililista mo po siya, madali lang siya mahanap. Then, sa price naman po, yung mismong admin po yung magsiset nun. Quantity per stock, basically yung ano po siya, yung per sako po ng bigas. So, for example, let's say 50 na yung i-enter po natin dyan, 50 na sako po ng bigas yun. Pwede po tayo maglagay din ng description, then yung brand po ng bigas, category, then yung store po, and then yung availability niya if whether available po siya or hindi. Pwede po pwede na po tayo mag-add ng product para po makita natin sa ano. For example, rice. Set lang ako ng mga lalagay para as an example lang. Once save, ayan po, yung dito po siya pupunta. So, manage product, diretso po dyan. So, dito po makikita po yung image sa kaliwa. Then, yung SKU po niya, product name, price, then quantity, then yung sa store, and availability. Active siya basically. It has, like, meron po siyang, available po siya. So, pwede din natin i-delete yan or i-edit. So, pwede naman po natin, pwede po siya i-edit. And then, pwede po natin i-delete. Okay. So, punta naman po tayo sa delivery. So, dito po naman po sa delivery tracker, ito po yung tracker ng ano. This one po is nag-reflect din po siya sa buyer side since admin po to. So, dito po, pwede pong makita dito ng basically, pwede po dito ilagay ng mismo admin whether yung status po nung delivery is either packing or on the way na siya or delivered na siya. Then, meron po siyang yung last update po niya, customer, and then yung address. Of course, yung order ID din. So, let's say mag-edit tayo ng delivery. Edit delivery. Tapos dito po, say action. Ayan, yung status, pwede po niya baguhin dito. Let's say, on delivery. Then, yung courier name, tracker niya. Ayan po. Okay. Ayan, on delivery. Delivery updated successfully. So, ano din po yan, reflect din po yan sa buyer side later once na nilagin natin sa buyer side. So, punta naman po tayo sa payment. So, dito naman po sa payment is basically, pwede po natin ilagay yung receiver's name. Let's say, yun po yung example. Pwede po tayong maglagay ng ng file, para po as a QR. Like example of that. Payment setting updated successfully. And yung mismo QR code. Then, normally pwede po itong makita sa email na sisend mo dun sa mismong, let's say yung email na ginamit o binigay ng user. Dun po siya makikita. Email po sa Gmail. Pero, ito po tayo sa orders. Hindi naman po sa add orders is basically kung mag-add po basically yung ito po nagre-reflect din po to sa sa buyer side. So let's say kung sino yung customer name, pwede po tayo maglagay doon, customer address nun, customer phone number, and then the product that they wanted to buy, quantity po nun,
and then yung amount, then yung gross amount, and then yung iba po, fill out ko lang. Yan, automatic na po yung amount. Since yung naka-add. Create order, naglalog po. Successfully created. Okay na po siya. Ayan po, lalabas po dyan yung mismong resibo sa email, sinend. Then, ayan na po, yung mismong resibo niya. Kasama na rin po yung mismong QR code para po magbayad yung mismong customer. Para instead na COD, kung ayaw nila ng COD, dito na sila magbabayad. So, on to the next one po. Sa manage orders. Dito po, pwede po ma-manage ng admin yung mga orders. Kung pwede po nilang ilagay mismo kung paid na po ba or not paid yung status nun. So, pwede po din nila i-delete kung man napuno na. Pwede po din nila i-edit. Pwede po nila paid na, let's say, then change. Makita natin sa manage orders, nagbago na po siya. Successfully updated. Paid na yung mismong status na nung recent na bumili. So, on to the next, naman po, sa reports naman po. Here in the reports, we can see the real-time monthly rice sales data with live charts and KPIs. In company side, we can see the company name, charge amount, VAT charge, address, phone, country, and a editable message that we can see in the buyer side. On to the next one, profile. Here in the user profile, we can see the username, email, first name, last name, gender, phone, and group of the admin, MSED Rice Mill. Next is settings. Here we can see the expanded user informations of MSED Rice Mill. Their username, email, first name, last name, phone, and gender, and also the password, and the admin can also confirm the password for better security. That's all. So, punta naman tayo sa buyer side. So, lalagat muna tayo. So, kasi buyer side naman tayo. So, here in the buyer side, makikita po natin yung nakita natin kanina sa admin side, which is the same one, which is yung featured products. So, dito po i-feature po yung dashboard, basically yung mga products po ng available sa MSED Rice Mill. So, punta naman tayo sa stores. Here's sa stores, makikita po natin yung mga available na stores, kung sino po yung mga pwedeng bilan, let's say JPR po example, active po yung status niya. So, pagdating naman po sa delivery, dito po yung sinasabi ko kanina na po siya, basically reflect po yung November 4th, 2025, 1:27 AM. Yun po kaninang binago natin sa admin side, on delivery po siya. So, dito po nare-reflect po yun. So, sa order side naman po, add orders, dito po, basically, dito po mag-order yung mismong customer kung ano pong klaseng bigas po yung gusto niyo bilhin. So, basically, let's say, customer ordering po through online. Yun po yung mapupunta po niya. Ito po yung mapupunta niya. Then, after po nito, as I have demonstrated kanina, mabibigyan po siya ng resibo through sa email po. Then, pwede po siya magbayad through QR. So, yun lang po. So, doon po nagtatapos yung BT presentation.